Gumawa naman tayo ng update sa magiging lagay po ng ating panahon sa iba't ibang lugar sa bansa. Nasa linya po ng telepono si Ms. Grace Castañeda, weather specialist ng Pag-asa. Ma'am Grace, magandang gabi po. Ano pong update sa ating panahon? Yes, magandang gabi din po sa ating lahat. Sa kasalukuyan nga wala po tayo minomonitor na bagyo or low pressure area sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit dahil po dito sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ ay patuloy pa rin makakaranas yung mga kababayan natin sa Mindanao ng mga pag-ulan kung saan naglabas din po tayo ng advisory at moderate to heavy or meron po tayong mga malalakas na pag-ulan na mararanasan sa malaking bahagi po yan ng Mindanao. Partikular na po yan sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga de Sibugay, maging sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, sa bahagi din po ng Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental, Davao de Oro at Davao Oriental. At ito po mga pagulan nito ay magpapatuloy nga hanggang sa Sabado. So pag-iingat pa rin po sa mga kababayan natin dyan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na dun sa mga areas po natin na prone sa mga flash floods at landslides, yun po sa mga malapit sa mga bulubunduking lugar, maging yung mga malalapit din po sa ilog at sapa. At dahil nga po patuloy nakakaranas ng mga pagulan yung mga kababayan natin dyan at ay maging alerto po tayo at makipag-ugnayan din sa ating mga LGU upang sa mga action po na kailangan natin gawin para sa ating mga kaligtasan. Samantala, dito naman po sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi ng ating bansa, patuloy pa rin po magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. May kainitan pa rin po yung panahon natin, lalong-lalo na sa tanghali kung saan dito po sa Metro Manila yung heat index forecast natin is from 40 to 42 degrees Celsius at yung highest heat index po natin na forecast for tomorrow is 46 degrees Celsius sa area po yan ng Cagayan. So maaari pa rin po tayong umabot sa heat index na maaaring umabot sa danger level, kaya patuloy pa rin pong pag-iingat sa mga kababayan natin kapag tayo lalabas, huwag pa rin natin kalilimutan yung mga pananggalang po natin sa direktang init ng araw. And pagsapit naman ng hapon at gabi, meron tayong posibilidad pa din ng mga biglaang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot po ito ng easterlies. And yung mga regional offices po natin, nagpapalabas sila ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol po sa mga pag-ulan na ito. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang gabi po. Right, Ma'am Grace, ang katanungan lamang po, kailan po opisyal na idedeklara na panahon na po ng tag-ulan? Yes po, sa kasalukuyan po, continuous monitoring pa rin po tayo dito po sa mga, yung criteria po natin sa pagsisimula ng panahon ng tag-ulan. And most likely po, nakita natin yung first half po ng June, yung posible pong or magdideklara po tayo ng pagsisimula po ng panahon ng tag-ulan. Walang datot, maraming salamat po, Ms. Grace Castañeda mula sa Pag-asa.